Thank you, Sister Lea. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal po namin mga kababayan dyan sa Pilipinas at sa mga kapatiran po natin na kadalos sa iba't ibang dako po ng mundo. Purihin po ang Panginoon. Naririnig po ba ninyo ako, mga kapatid? Okay lang po ba yung boses? Okay. Purihin po ang Diyos. Salamat po. Okay. Tayo po ngayon ay pinagtipon-tipon po ng ating Ama. Wala pong ibang dahilan kundi ang tayo'y magpuri at sumamba po sa Kanya. So, ang pakikinig po ng Kanyang mga salita ay kaparte po ng ating pagpupuri. Amen? So, napakahalaga po ng salita po ng Diyos. Kaya hayaan po natin na kumplituhin po ng Panginoon ang ating pagdalo. Tayo po'y umawit sa Kanya at tayo po'y umalagpak, tayo po'y nagtaas ng ating mga kamay. Hayaan din po natin na ang Panginoon ay mangusap po sa ating mga puso, mangusap po sa ating mga isipan sa pamamagitan po ng Kanyang mga salita. At ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataon po na ito na ibinigay po ng Diyos upang may bahagi po sa atin ang Kanyang pong mensahe na ako po ay naniniwala na ito po ay kailangan po nating lahat. Hallelujah. At tayo po ay yumuko at manalangin po tayo. Ama naming Diyos na buhay, patuloy po ang aming pasasalamat at pagsamba at pagpupuri po sa iyo, Ama. Maraming salamat dahil alam po namin, O Diyos, na meron kang dakilang bagay at himala na gagawin sa buhay po ng bawat isa sa amin. At sa aming pakikinig po ng inyong mga salita, hayaan mo nga po, Panginoon, ng aming mga puso at aming mga isipan at pangunawa ay mabuksan upang ang mga salita mo, Diyos, na may papatid po sa amin ay maintindihan po namin ng maayos. At sa aming pag-alis, Panginoon, ay daladala po namin ang biyaya at pagpapala po ng inyong mga salita. At maraming salamat po, Diyos, niyo pong basbasan ang inyong mga salita at niyo pong lingkod, O Diyos, na pagbabahagi po ng inyong salita. Hayaan po, Panginoon, na ikaw lamang po ang siyang maihayag sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po, Diyos. Muli po, sa iyo lamang po lahat ng papuri sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen and Amen. Hallelujah. So sa umaga po ito, mga kapatid, ako po ay ang ating pag-aaral na inihanda po ay may pamagat po na posible bang mawala ang kaligtasan pagkatapos na ito ay tinanggap po natin o pagkatapos maligtas. Hallelujah. Okay, ulitin ko po ang pamagat po ito. Posible bang mawala ang kaligtasan pagkatapos na tayo ay maligtas? Hallelujah. Ang sagot ko po dyan, mga kapatid, ay oo o yes po. Okay? Posible po. At maaari din pong mangyari sa bawat isa po sa atin na kahit po tayo na po ay naligtas. Paano po tayo naligtas? Nung ibinigay po natin ang ating buhay sa ating Panginoon at tinanggap po natin siya bilang Diyos ng tagapagligtas. Amen? So binigyan niya po tayo ng kaligtasan dahil yan po ang kalooban po niya kung bakit po siya namatay doon po sa krus. Upang tayo po lahat ay maligtas at hindi po mapahamak. Kaya, pwede po ba? Posible po bang mawala yung kaligtasan na ating tinanggap pagkatapos po natin itong tinanggap, mga kapatid? Ang sagot po dyan ay oo. At patutunayan po natin yan sa salita po ng Diyos. Alam niyo po, marami po nagiging debate rin po ito sa mga marami po nating mga kapwa mananampalataya na meron po nagsasabing kapag naligtas daw po ang isang Kristiyano, isang tao ay ligtas na kahit na patuloy na gumagawa po ng kasalanan o kahit tumalikod po sa Panginoon. Pero mga kapatid, huwag po tayo palinlang kasi ang salita po ng Diyos ay maliwanag po na sasagutin po niya itong katanungan po na ito sa atin. At gusto ko pong buksan po natin doon po sa aklat po ni Ezekiel, ni Propeta Ezekiel, sa chapter 33. Yan, basahin po natin yan. Salamat po. Okay, umpisan po natin basahin yan sa verse 10. Sabi po niya, Son of man, saying to the Israelites, sino po itong Son of man na ito? Si Propeta Ezekiel po. Kinakausap po siya ng Diyos. This is what you are saying. Our offenses and sins weigh us down, and we are wasting away because of them. How then can we live? So ito pong mga Israelita, mga mamamayan po ng Diyos,
nagre-reklamo na po sila. Naramdaman na po yung bigat po ng parusa ng kanilang mga kasalanan. At nagtatanungan na po sila sa kanilang mga sarili na, mabubuhay pa po ba tayo? So naramdaman nila, ganyan po kasi mga kapatid, kapag tayo po ay nabubuhay po sa kasalanan, mararamdaman po natin yun yung bigat po nito na dinadala po natin. At yan po ang nais po ng Diyos na tayo po ay makawala po sa kasalanan. Kasi talagang hindi ka patatahimikin po ng kasalanan. Kaya ito po mga Israelita na bayan po ng Diyos, sila na po dumadaing po sa Panginoon. Sinasabi nila na ang bigat na ng parusa ng aming mga kasalanan. Mabubuhay pa ba kaya kami? Sabi nila. Now, basahin po natin sa sumunod yung sagot po ng Panginoon po sa kanila. Say to them, as surely as I live, declares the sovereign Lord, I take no pleasure in the death of the wicked, but rather that they turn from their ways and live. So ito po ang sagot po ng Panginoon sa kanila. As surely as I live, habang ako'y nabuhay. Okay, siyempre buhay ang Panginoon magpakailanman, Hindi po ninanais at hindi po natutuwa ang Diyos sa kamatayan po ng isang taong masama. Tandaan po natin mga kapatid, hindi po natutuwa ang Diyos sa kamatayan po ng isang taong masama. Ang kalooban at nais po ng Diyos, ang isang taong masama ay manumbalik po sa Kanya. Siya po ay magsisi para po siya ay mabuhay. So binibigyan po ng Diyos ang bawat isa po sa atin na sa kabila po ng kasamaan po natin, mga nagawa po natin kasalanan, hindi po ninais at kalooban ng Diyos na tayo po ay mamatay. Ang nais po niya, sabi niya, magbago po tayo para tayo po ay mabuhay. Yan po ang ipinapabot po niya sa mga Israelita, mga kapatid. At ganoon din po tayo ngayon. Sabi niya, turn from your evil ways. Talikuran natin ang ating masasamang gawain. Tayo magsisi. Dahil sinasabi niya, bakit kayo mamatay? Gusto niyo bang mamatay? Sabi ng Diyos. Kaya ito mga kapatid, sobrang po mahal na mahal po tayo ng Diyos. Alalahanin po natin, nagkasalaman po tayo at tayo nga po ay nakulong. Hindi po yan ang katapusan ng ating mundo, mga kapatid. Nais pa rin po ng Panginoon na tayo po ay magbago at magsisi upang matanggap po natin ang buhay na walang hanggan. Kaya sabi niya dyan, tumalikod na kayo, magbago na kayo sa mga masasamang gawain. Hallelujah. At sa susunod po na verse, basahin po natin dyan. So ito na po ang kasagutan nung tanong po natin na posible bang mawala ang kaligtasan pagkatapos maligtas. So ito na po yung kasagutan po ng tanong po natin, mga kapatid. Pakinggan po natin ito. Therefore, Son of Man, say to your people, if someone is righteous, disobeys that person's former, look at this, tingnan po natin, that person's former righteousness will count for nothing. Ano po ibig sabihin nun? Kapag daw po ang isa pong matuwid na tao ay nagkasala, okay? Ang taong matuwid na yan, yung ginawa po niyang katuwiran, matuwid, mga ginawa po niyang magaganda, ay wala po, mapapawala pong saysay. It will count for nothing. See? And if someone who is wicked repents, that person's former wickedness will not bring condemnation. Kabaliktaran po, hindi opposite. Sabi niya, ngunit kung ang taong masama, siya po ay tumalikod po sa kasamaang kanyang ginawa, hindi po siya mapaparusahan. The righteous person who sins will not be allowed to live, even though they were formerly righteous. Tingnan niyo mga kapatid. Kaya totoo po na kahit po ang isa pong tao, tinanggap po niya ang kaligtasan mula po sa Diyos. Posible po at maaari po palang mawala yung kaligtasan po na kanyang tinanggap. Bakit po sabi niya dyan? Kapag ang taong matuwid ay nagpatuloy na gumawa ng kasalanan at hindi na po siya bumalik
sa Panginoon, hindi na po siya nagbago at nagpatuloy po siya sa pagtalikod sa Panginoon, maging ang kanyang mga ginawang kabutihan ay mapapawalang halaga. Ibig sabihin po, kahit po yung kaligtasan po natin, yung pagtanggap po natin ng kaligtasan mula sa Diyos ay mapapaliwala, mga kapatid. Dahil nga po tumalikod ang isang tao sa Diyos at hindi po kalulugdan ng Diyos, ang tao po nakatalikod po sa Kanya. Ngunit tingnan niyo po yung habag at awa po ng Diyos na kahit ang isang pong tao ay sobra pong napakasama, ngunit siya po ay tumalikod at bumalik at nagsisi po sa kanyang kasalanan, siya po ay mabubuhay. Fair po ang Panginoon, patas po ang Panginoon. Kaya wala pong halaga at saysay ang kagandahang mga ginawa ng isang tao matuwid kung siya pa po ay sumusunod sa Diyos kapag siya po ay tumalikod. So ano po ang mensahe po natin dito, mga kapatid? Nais po ng Diyos na pahalagahan po natin yung kaligtasan na atin po natamo. Hindi po sabihin, mga kapatid, kung ikaw ay bagong nakikinig, bagong tumanggap, bagong mananampalataya mo sa Diyos, kung matagal ka na, mga kapatid. Ang importante po dito ay pangalagaan po natin, bigyang halaga ang kaligtasan po na ating tinanggap sa ating Panginoon. Now, patuloy po tayo sa verse 13. Now, if I tell a righteous person that they will surely live, but then they trust in their righteousness and do evil, none of the righteous things that person has done will be remembered. Look at this. See? Kapag sinabi po ng Diyos na ang isang taong matuwid ay mabubuhay, ngunit sabi niya nagtiwala siya sa kanyang katuwiran, sa mga ginawa niyang mabuti, at siya po ay bumalik sa paggawa po ng masama. Sabi niya dyan, wala sa kanyang mga ginawang mga mabubuting bagay, itong tao na ito ay maaalala. Meaning to say, mapapawalang saysay lahat ng mga kabutihan po na ginawa niya. At ano pang sabi niya? They will die for the evil they have done. Ano po ang sabi po ng salita ng Diyos sa Romans chapter 6 verse 23? Ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. So ang Diyos na po mismo ang nagsasabi po dito, they will die for the evil they have done. Mamamatay sila dahil sa kasalanan o kasamaan na kanila po ginawa. Na kahit sa minsan sila po ay naging matuwid, tinanggap nila po ang kaligtasan mula po sa Panginoon. Kaya dito po natin makikita, mga kapatid, na napakahalaga po ng kaligtasan mo, kaligtasan po nating lahat na ito po ay ating pangalagaan, mga kapatid. Dahil sa Diyos, sabi niya ito, they will die for the evil. Ang kabayaran po ng kasalanan po ay kamatayan. Ano naman po yung sumunod po? Sa verse 14 po tayo. Now, if I say to a wicked person, kapag sinabi po ng Diyos sa taong masama, sabi niya, you will surely die, mamamatay ka. But they then turn away from their sin and do what is just and right. Ngunit, kung ito pong masama na sinabihan na ng Diyos na mamamatay siya, at siya po'y tumalikod po sa kanyang mga kasalanan at mga ginagawa hindi maganda, at gumawa po ng mabuti, at maganda sa paningin po ng Diyos, ano po ang mangyayari? Sabi niya dyan sa next verse. If they give back what they took and pledged for a loan, bayaran po nila ang kanilang mga inutang. Return what they have stolen. Ibabalik nila ang kanilang mga ninakaw. Follow the decrees that give life. At sundin po ang mga utusan po ng Diyos na nagbibigay po ng buhay. And do no evil. So ibig sabihin, talikuran po niya ang kasamaan, ang pagkapagawa ng kasalanan. Sabi niya dito, maliwanag po, that person, ang taong yan ay mabubuhay at hindi po siya mamamatay. Amen? So yan po ang kabutihan po ng Diyos. Na kapag ang isang tao na kahit napakasama pala,
Kung siya po ay tumalikod po sa kasamaan, kagaya po natin ngayon mga kapatid, binibigyan po tayo ng tsansa ng Diyos. Pagkakataon po natin ito at huwag po natin sanang palampasin itong pagkakataon na ibinigay po ng Diyos sa atin na makikita po natin na kahit napakasama po natin tao, anuman po mga ginawa natin kasalanan, kapag tayo tumalikod, tayo pinagsisihan po natin ang mga bagay po na yan. Sabi niya, that person, ang tao niyan ay mabubuhay at hindi siya mamamatay. Hallelujah. Okay, next verse po tayo. None of the sins that person has committed will be remembered against them. So, ibig sabihin, kakalimutan po ng Diyos yung mga kasalanan pinaggagawa po natin nung hindi pa po tayo nakakilala sa Kanya. Nung tayo po ay nabubuhay po sa kasamaan, sabi niya, ni isa po dyan sa mga kasalanan po niyan, hindi na po ito alalahan ng Panginoon. Kumbaga ay mawawala po yan. Okay? And they have done what is just and right, and they will surely live. Paulit-ulit po mga kapatid. Kapag tayo po ay nagsisig, bumalik po sa Panginoon, ito po, buhay po ang kapalit. Ngunit ang tao po, na sa kabila po siya po ay nakatanggap ng kaligtasan mula sa Diyos. Siya nabuhay po ng matuwid, pero sa banda po huli siya po ay tumalikod po sa Diyos. At bumalik po siya sa paggawa po ng kasalanan. Ano po ang sabi niya dyan? Sila po ay mamamatay. So ang kaligtasan po na kanila po tinanggap ay po pwede po mawala. Ngunit ang masama, na siya po gumagawa po ng kasalanan, buong buhay po niya muli sa bandang po huli. Siya po ay nagsisit, bumalik po sa Panginoon. Sabi po na dyan, siya po ay mabubuhay. Ang kaligtasan po niya ay matatanggap. Kaya napakabuti po ng ating Panginoon po sa atin. Wala pong, hindi na po niya ukusigin ang tao pong nagsisi sa kanyang mga kasalanan at bumalik po siya sa kanya. Ganyan po kabuti po ang ating Panginoon po sa atin. At sa sumunod po na verse, yet your people say, ito po mga Israelita, mga kapatid, sabi nila, the way of the Lord is not just, but it is their way that is not just. Sila pa po ay meron po mga reklamo. Sabi nila na hindi tama yung ginagawa ng Diyos. Ngunit sabi po ng Diyos, kayo ang hindi tama ang ginagawa. Kasi itong mga tao, sinasabihan na bumalik na kayo sa Panginoon. Talikuran na ninyo yung mga kasalanan. Yan ang paraan para kayo ay mabuhay. Ngunit itong mga tao, ayaw pa po nila nagmamatigas pa po sinasabing hindi tama ang paraan ng Diyos. Hindi tama ang kanyang ginagawa. Ngunit sabi ng isa kanila, ang inyong ginagawa ang hindi tama. Amen. Kasi alam po ng Diyos kung ano po ang mga ginagawa po natin. Wala po tayong lilihim po sa Kanya, mga kapatid. Now, ito po ang sabi niya sa verse 18. If a righteous person turns from the righteousness and does evil, they will die for it. Maliwanag po na, mga kapatid. Sabi niya, ulitin po natin, if a righteous person, ang tao matuwid, turns from the righteousness, talikuran ang kanilang katuwiran at gumawa po ng masama. Sabi niya dyan, they will die for it. So, ibig kong sabihin, yung kaligtasan po ng isang matuwid po na tao kapag tumalikod po sa Diyos, mababaliwala po, mawawala po yan. Instead po, ano po ang kapalit? Kamatayan po. Maaaring kamatayan po sa physical o kamatayan po sa spiritual. Alam niyo po, yung isa pong sanga, tayo po ay naihalintulad po sa isang sanga. Kapag ang isang sanga ay nakakonekta po sa puno, ito po ay patuloy po na nabubuhay. Kasi nabubuha po niya yung nutrients po, yung sustansya mula po sa puno. Ngunit subukan po natin lang sa kahit napakaganda
isang mayan napakataba, putulin po natin at ihiwalay po natin doon po sa puno, ano po ang mangyayari po sa sanga? Ito po ay malalantap, matutuyo at mamamatay. Ganon lang din po tayo mga kapatid. Naghak na habang tayo po ay may connection po sa Diyos, may relasyon po sa Panginoon, at habang tayo po ay nagpapatuloy sa paggawa po ng kabutihan, tayo, ang kaligtasan po natin ay andyan pa rin po. Ngunit kung sakali po, at huwag naman po sana po natin gawin, dahil tayo na po ay nakarinig po ng salita ng Diyos at tinanggap natin ang kaligtasan po natin, huwag na po sana tayong bumalik po sa dating paggawa ng masama. Sikapin po natin, kahit po mahirap, marami pong pagsubok, ma-challenging po, marami pong testing trial po sa paglingkod sa Diyos. Ang pagsunod po sa Diyos ay magpatuloy po tayo. Gusto ko lang po ituloy po natin yung verse kanina, from 18 and 19. Last verse po yun, and then punta tayo sa concluding verse. Yan. So sabi niya dito, kapag ang isang taong matuwid ay tumalikod po sa katuwiran at bumalik sa paggawa ng kasalanan, sabi niya, they will die for it. Amen? And the next verse, okay. At meron po sa verse 19 pa po yun, mga kapatid, sorry, hindi ko nangingkol. Pero gusto ko po basahin lang po yung verse 19, sabi niya, and if a wicked person turns away from their wickedness, and does what is just and right, they will live by doing so. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Kaya napakalaking pag-asa po para po sa atin mga kapatid, na kapag ang isang pong taong masama ay tumalikod po sa kanyang sa paggawa po ng masama at gumawa po siya, umakbang po siya sa paggawa po ng mabuti, sabi niya dito, they will live. Look at that. Meron pong kaligtasan, mga kapatid. Pero ang tao po kahit kaligtas na, pero binaliwala po niya ang kaligtasan po niya, ay mapaparusahan. Sabi niya doon, mamamatay. Kaya mga kapatid, pangahalagahan po natin ito pong kaligtasan po na ibinigay po ng Diyos po sa atin. Gusto ko po pong magbigay po ng isang pruweba doon po sa aklat po ng Hebreo, para makita po natin na napakahalaga po nitong kaligtasan po natin po. Yan. So, ang sabi niya dyan, verse 36, Hebrews chapter 10, you need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. So, isama na po natin mga kapatid po ang pagtitiis. Kailangan po natin mag-endure, mag-persevere po tayo. Para pag nagawa po natin yung kalooban po ng Diyos, sabi niya, matatanggap po natin ang mga pinangako po ng Diyos. Amen? So instead po na tayo po ay babalik at tatalikod muli sa Panginoon, tayo po ay mag-persevere po tayo, magtiis po tayo. Sapagkat sabi niya dyan, meron pong mga pangako ang Diyos na naghahantay po sa atin. Next verse please. For in just a little while, He who is coming will come and will not delay. Sino po ang babalik na tinutukoy po dito ang ating Panginoong Jesus? Mga kapatiran ko po, mga minamahal, sinasabi po ng salita po ng Diyos na papalapit at malapit na po ang pagbalik po ng ating Panginoong Jesus. At hindi po ito, pag dumating po yung oras ng inakda, wala na pong delay po yan. At ang mga nagtiis lamang po, nagpatuloy po sa kanilang pananampalataya, sila lamang po ang maliligtas, mga kapatid. Wala pong puwang sa Panginoon ang isang taong nakakilala at naramdaman, naranasan na po ang kabutihan ng Diyos at tumalikod pa, wala po silang puwang sa Panginoon. Dahil ang sabi po niya dyan sa sumunod po na verse, but my righteous one will live by faith. And I take no pleasure in the one who shrinks back. Okay. My righteous one will live by faith. Ang mga niligtas po ng Panginoon, ang mga matuwid ay kailangan po mabuhay po sa pananampalataya. Amen? Mga kapatiran po, mabuhay po tayo sa pananampalataya. Sabi niya, I take no pleasure in the one who shrinks
weeks back. Ano pong ibig sabihin po nito? Hindi po malulugod, hindi matutuwa ang Diyos sa tao po na tatalikod po sa Kanya. So sino po ang mga binabanggit po dito? Ang tao po nakatanggap ng kabutihan ng Diyos, nakatanggap ng kaligtasan sa Diyos, kapag siya po ay tumalikod sa Panginoon at bumalik po sa Diyos, bumalik po sa mundo sa paggawa ng kasalanan, hindi po maglulugod, hindi matutuwa ang Diyos. Kaya mga kapatid, sikapin po natin pangalagaan po yung ating kaligtasan po. Nawa kahit man po may mga hirap na pagdaranasan po natin, huwag po tayong bibitaw. Mga kapatid, napakahalaga po itong salita po ng Diyos na ating panghawakan, sinasabi. Darating po ang araw na hihirap pa po lalo ang sitwasyon sa mundo. Ngunit ang tao po kung pinanghawakan po ang salita ng Diyos at mabubuhay sa salita ng Diyos at magpakatapat hanggang sa wakas, kaligtasan po ang kapalit niya. Ewan po natin ipagpalit mga kapatid ang ating kaligtasan sa mga pansamantalabong nararamdaman po natin ngayon sa mundo. Ang buhay po dito sa mundo ay pansamantala lamang po. Hindi po tayo patuloy na mananatiling nandyan po sa loob at nahihirapan. Darating ang panahon mga kapatid, ang kaligtasan po ng Diyos, ilalabas din po tayo dyan at dadalhin po tayo sa lugar na kanyang buong inihanda. Pero huwag na po sana tayong tumalikod mga kapatid. Ito po ang gusto po namin sabihin po sa atin. Huwag po kayong sumuko, huwag po tayong lahat bumitaw sa pananampalataya po sa ating Diyos. Kasi po, lahat ng mga nakatanggap na po ng kaligtasan po sa Diyos at tatalikod pa sa Panginoon, sila po ay wala pong saysay, mawawala po lahat ng kanilang mga kabutihang ginawa. Kaya yan lamang po mga kapatid, nawa ay meron po tayong naintindihan. Ito po nawa mga salita po na naibahagi po sa ating ngayong araw, panghawakan po natin yan mga kapatid. Amen? Itanim po natin yan sa ating puso. Huwag po tayong sumuko. Huwag po tayong tatalikod sa Panginoon. At huwag na po tayo babalik po sa dating buhay natin na wala pong saysay. Yaman lang din po na nakilala na po natin ang ating Diyos, yung kaligtasan po na ating tinanggap po sa kanyang panghawakan po natin. Paano natin po yan mapapanghawakan? Tayo po ay magpatuloy lamang po na maglingkod po sa Diyos. Huwag na po na sana tayo babalik po sa dati nating gawain na hindi po kaaya-aya sa Kanya. Maraming salamat po mga kapatid. Nawa po ay meron po tayong natanggap, meron po tayong naintindihan sa mensahe, at naway kumplituhin po ito ng Panginoong Diyos sa ating mga buhay at sa ating mga puso. Pagpalain po tayong lahat at magandang araw po, magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang ating Panginoon. Yan lamang po at ibalik po sa ating MC. Thank you po.